Our King of Glory, we glorify your name, Father God, sa mga oras na to. Maraming salamat po, Ama, sa araw na to na muli mo kami, Panginoon, pinagsama-sama sa gawaing ito. At patuloy mo kami, Panginoon, tinitipon sa bawat araw, Ama. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay Diyos na mabuti. Sa lahat ng pagkakataon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Ama, sa bawat sandali ng aming buhay, Panginoon. Salamat po sa mga tinig na umawit sa'yo, nanalangin sa'yo, nagpasalamat sa'yo. Patuloy niyo pong alalahanin at kalugtan ng kanilang mga buhay sa mga oras na 'to, Ama, at ang bawat isa po na nandito sa loob ng gawain, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin at dalangin pa namin ngayon sa mga oras na 'to, Ama. Sa buhay ko, Lord, tinataas ko po, Panginoon, na Ikaw po ang maghayag ng iyong mga salita. Tanging ang kapangyarihan ng iyong mga salita ang patuloy na maitanim namin sa pinakamatabang parte ng aming puso, Ama. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon, kung may nakikita ka na hindi mabuti, Panginoon Lord, sa aking puso, Panginoon, inihingi ko po ng tawad sa iyo. At patuloy po ako, Panginoon Lord, nagpapagabay sa iyo sa mga labi ko, Panginoon. Siyasatin mo rin, Ama, hallelujah, ang lahat ng bagay, Panginoon, sa mga oras na to, sa bawat buhay ng bawat isa, O God, na iwanan muna namin, Panginoon, ang mga problema namin. Bagkus, Panginoon Lord, makinig kami, buksan namin ang aming mga spiritual na tenga, Panginoon, sa iyong kapahayagan sa mga oras na to. Pinupuri ka namin, dinadakila, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, patuloy mong parangalan ang iyong anak, Panginoon, sa pamamagitan ng aking buhay, na patuloy na ikaw ang mag-glorify. Itago mo lang ako sa iyong likuran. Ikaw po ang magliwanag, Panginoon. Patuloy mo akong kasangkapan na maging liwanag at asin sa pangalan ng aming Diyos na buhay, na sinasamba sa Espiritu at katotohanan, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin po ang Diyos. Ayan. So, dadako po tayo sa 2 Chronicle. Mabilis lang po ang mensahe natin. 2 Chronicle 26. Ano po? So, dito, makikita po natin na nag-reign po si Uzziah no po sa Judah no po ng gaano po katagal, 52 years no po. At nakaka-bless sa ganung paraan na kung gaano siya katagal kumpara sa iba't ibang mga hari po na dumaan no po sa Judah. So ang character natin ng pinaka-main po dito si Uzziah no po. Siya po ay ang anak ni Amaziah na po na naging king ng Judah no after ng kanyang tatay. And then si Azariah po, ito po yung isa sa pinaka priest na po ng sa 18 na priest na kung sa binasa po ni Ate Billie Jean. Salamat po sa buhay ni Ate Billie Jean na nagbasa ng kwento na po. Ito yung isa sa priest, sa 18 na priest na nag-rebuke sa kanya nung siya ay pumasok dun sa holy place. No po? So itong kaganapan na to ay naganap po sa Jerusalem. No po? Kung saan ito po ang capital at kingdom po ng Judah sa lokasyon po ng God's temple. Amen. So makikita niyo po doon sa binasa kanina mula sa verse 1 and 2 na pinapakita doon na ito nga pong si Uzziah na anak po ni Amaziah po ay naging hari sa edad na 16 na taon. 16 years old lang po siya. At nag-reign siya ng 52 years. Po. At naging mabuti siya sa mata ng Panginoon. Po. Hindi po yun, ito ay ayan. Ate Brenda, pakamute po. Saglit lang po yung si cellphone mo may tupak. Sige po. Amen. So, yun po siya po ay naghari ng 52 years po sa Judah at makikita po natin doon na naging mabuti siya sa mata ng Panginoon po. Hindi naman siya naging masama habang siya po ay nasa kanyang tungkulin at habang siya po ay pinoprosper ng Panginoon. Makikita niyo doon sa verse 4 hanggang 5 po na tinulungan siya mag-prosper ng Lord po
sa Diyos po nanggagaling, sabi nga ano sa verse sa Samuel na po, ang Diyos ang nagpapayaman at nagpapahirap. Na po, so dito mapapatotohanan po natin na ang Diyos po ang nagpa-prosper sa tao, ano po, at ang God's favor ay may God's man favor po, no? Dahil may mga tao na tumulong sa kanya. No po. During that days, no po, ang Diyos na ano po ay talagang binigyan siya ng supremacy, no po, ng pamamahala over the Palestine, Arabian, Meunites, and the Ammonites. No po, yun yung mga ano na talagang binigyan siya ng pagkapanalo ng Panginoon, no po, at itong mga to po, ano, si Uzziah po, nag-build ng city at territory sa Palestine at fortified Jerusalem, no po, bilang at with new tower, no po, sa talagang andun yung prosperity niya na niloob ng Panginoon na makapag-build po siya ng tower, no po, at alam natin na nag-expand ito, no po, at makikita niyo doon na yung yaman niya no po nagmumula din sa hilig niya, 'di ba? Binigyan siya ng Panginoon sa pamamagitan ng soil, no? Pinayaman yung soil niya. Farmer po siya, no po. At nag-employed siya ng maraming farmer, no po, ng doon sa kanilang lugar, no po. At yun yung tumulong, no? Hindi naman kasi tayo yung mayaman na basta yayaman ka na lang, no po. Talagang may ginagawa ka. Bilang isang lingkod ng Panginoon tayo po may ginagawa din po tayo nasa paglilingkod natin. Hindi lang po tayo basta darating na lang din ang kayamanan or else gagamit po ang Panginoon no po ng mga tao na pagpapala sa buhay mo. No po, para maging pagpapala din sa pamamahala mo. No po, ganun kabuti yung Diyos natin. So, yung mga army daw po niya ay bumibilang ng 307,500 men, no po, during nung kanyang paghahari. May mga engineers din po siya na may made ng armors, no po, weapon, at saka mga machine that could shoot arrows, sabi nga doon, and large stone from the city towers. Amen. So dito po makikita nyo kung gaano talaga siya pinrosper at talagang tinulungan ng Panginoon, no? Yun po yung makikita natin sa verse 1 hanggang 15 na po, sa katulad ng binasa ni Ate Billie Jean. Pero pagdating dito sa 16, ano po, dahil sa sobrang taas niya, tanyag na niya, no po, at yaman na niya, no, dito nakita mo yung heart dito ni nag-enter yung pride. Na po, napakadelikado sa isang tao pag ikaw ay pinasukan ng pride. Na po? Kaya makikita mo dito dahil umatake po ang pride sa kanyang puso, no? After God made him strong, sabi dun sa talata, no? Na po, si Uzziah bigla siyang naging proud, no, sa sarili niya at na-disrespect niya po ang Panginoon. At doon pa mismo sa loob po ng templo, ng Holy Temple, no po, kung saan nag-o-offering po ng mga insenso, 'di ba, yung incense na inaano po nila at sa altar kung saan doon po nag-aano yung mga Levita, 'di ba yung mga Levite, sila lang ang binigyan ng karapatan na kung nakapakinggan niyo yung mga nakaraan natin, sila lang po ang na-ordain na po na magbigay po ng pag-aalay sa Panginoon. Hindi lahat ng portion nasa paghahari ng king. No po, may mga kanya-kanyang boundaries po na ang bawat mananampalataya, no po, ang bawat tao, no, may kanya-kanya tayong boundaries. No, kaya sa atin po, bilang mga mananampalataya, dapat alam mo kung hanggang saan lang yung boundary mo. No po? At doon kasi sa panahon noon po sa lumang tipan, no po, bagamat tayo ngayon, no po, maaari na tayong mag-alay kasi Jesus is the Lamb nga, 'di ba? Na tayo po ay nakinabang by the grace of God, no po, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na malaya ng makalapit sa Kanya. Yun ang kahibaan po natin sa panahon noon. Dahil sila po noon, pili lang yung mga tao, no po, na pinili lang ng Diyos. Yung pinili lang ng Diyos ang may karapatan po na maghain sa kanyang haing banal, sabi nga po, at hindi ang king. Kahit pa siya ay nasa tungkulin, na po, wala siyang karapatan na mag-offer po
na mag-offer ng incense doon sa holy place. Na po, kaya ang mga priest lang na mga Levites, ano po, na mga ano nila Aaron, yung kanilang mga descendant po, only priest ang allow lang po, sa na umenter po, na mag-enter sa temple at mag-offer ng kanilang incense, at sa Panginoon, para sa Panginoon. At hindi po allow si King Uzziah. Pero dahil sa sobrang niya po, parang sobrang niya, proud na niya sa sarili niya, andun na po yung pride niya, po, inanuhan niya po, pinangunahan niya na yung mga pari, yung mga priest, na nag-aalay, na parang lahat kailangan niya ng pasukin, lahat alam niya, kaya may karapatan na rin siyang gawin yun dahil nga masyado na siyang mataas. Masyado nang mataas yung tingin niya sa kanya, naging mayabang na siya. Kung natatandaan niyo po, 'di ba, diyan din bumagsak si Saul, 'di ba? Nung nag-offer siya at hindi niya naantay si Samuel, 'di ba? Wala siyang right, 'di ba, na mag-offer. At dahil sa minsan sa simpleng bagay, kahit ikaw at ako minsan nagiging nagiging tama tayo sa mata ng Panginoon, at minsan sa isang maliit na bagay dun tayo bumabagsak, po. Kaya napakahalaga na maging masiyasat tayo sa ating mga sarili. Kasi minsan, totoo yun, no? Nagiging sobrang tapat mo sa Panginoon, faithful ka sa mga ginagawa mo, pero darating sa point ng buhay mo na sa pinakamaliit na bagay doon ka pa bumabagsak. No? Minsan hindi pa nga doon sa malalaking bagay, no? Kasi pinagdaanan niya yung mga panahon na talagang naging right siya sa mata ng Panginoon. Mabuti siya sa harap ng Diyos, 'di ba? Pero alam niyo yung simpleng alituntunin lang. Simpleng alituntunin, hindi niya naibigay sa Panginoon. Kasi nag-enter na sa kanyang buhay yung pride, no? Yung pagiging kasi pag may pride ka, ikaw na magiging mayabang ka na eh. 'Di ba? Ganun yun eh, magiging mapagmataas ka na, 'di ba? Yung pa naman ang ayaw ni Lord. 'Di ba? Sabi nga ni Lord, kung sinong nagmamataas, 'di ba, ibababa niya. At kung sinong nagpapakumbaba, itataas niya. Ayaw po ng Lord ng mayabang. Ayaw ng Lord ng may pride na tao. Kaya nga doon po napahamak si Satan eh. 'Di ba? Kaya kasi it is one of the hate ng Lord is maging prideful ka. Kaya ano pong nangyari sa kanya? Mismo sa loob ng templo na yon, in front of the 80 other priests, isa si Azariah, si Azariah na nag-confront kay Uzziah. Habang ginagawa niya yung pag-iinsenso, siya na po yung na sa sarili niya. Siya na po yung humawak, siya na yung nagsindisig, ganun ang ginawa niya, at siya na po ang humawak ng insenso at nag-aalay. They told him, sinabi niya doon, na nagkakasala siya sa sanctuary. Nagkasala siya sa ginawa niyang yun. At yun ay kinonfront, dahil siya ay king. Sa 80 na priest na yun, ang naglakas ng loob na mag-rebuke sa kanya ay si Azariah. Na kinonfront siya na nagkakasala ka sa ginagawa mo for entering this sanctuary. This is holy place. Parang ganun yung sinabi nung pari na yun, no? At imbes na mag-repent siya dahil sa ginawa niya, nagalit pa siya. Uzziah become angry with the priest. 'Di ba? Sino po dito yung sa kasalukuyang application natin, yung meron kang mga mentor, may pastor ka, may mga nakakataas sa iyo na pag pinagsasabihan ka, or may kapatiran ka na pag pinagsasabihan ka, imbis na magpakumbaba ka, imbis na humingi ka ng paumanhin, imbis na, 'di ba? Na magpakababa ka at mag-humble ka sa kanila, is nagmamalaki ka pa. 'Di ba? Doon lalong nagagalit si Lord kapag tayo po ay nagkakaroon ng, minsan kasi, maniwala kahit hindi, gagamitin ng Panginoon ang bibig ng ibang tao para i-rebuke tayo. At para paalalahanan tayo na
nawawala ka na sa alignment mo. 'Di ba? Sumosobra ka na. 'Di ba? Kailangan mo nang matikman tong mga salita na 'to. 'Di ba? And sometimes minsan na darating sa point na ipapahiya ka kasi hindi mo pinakinggan. Sabi nga God will kung sino yung nag-e-exalt sa sarili niya, ihahambli ng Lord kahit pa sa paraan na mapahiya ka. Minsan niloloob ng Lord. Kasi marami na siyang tao na ginamit, 'di ba, para pagsabihan ka. Marami na siyang tao na 'di ba, hanggang darating ka sa point na dahil sa katigasan ng ulo mo at ng ulo ko, darating ka sa point, no, na ikaw mismo ang nag-decide na mapahiya ang sarili mo dahil sa hindi mo pakikinig. Sumigi ka pa rin. Kahit marami nagpapaalala sa'yo, sumigi ka pa rin. Minsan dahil sa pag-ibig, nagkakaroon ng pride. Alam mo na nga na may boyfriend yun o girlfriend yun o may asawa yun. 'Di ba? Sa ugali, sa karakter. 'Di ba? Na hindi mo mapigil, 'di ba, yung sarili mo. Ayaw mo makinig. Hanggang dumaan sa pagkakataon na talagang dumating ka na mismong yung pagkakapahiya mo o mismong pagpaparusa sa'yo ng Panginoon sa pamamagitan ng kaparaanan niya, yun ang maghahambol sa'yo. Kaya totoo yun God will humble the proud. Kahit sa pinakamasakit na kapamaraanan, ihahambol ka ng Panginoon. Kapag sobrang taas na ng tingin mo sa sarili mo. No, kapag hindi na si Lord yung nag-glorify, no? Kasi gusto ni Lord, maraming pangalan. Ikaw may pangalan ka, ako may pangalan ako. May mga tao na sumikat sa pamamagitan ng pangalan nila. Pero ang tanong, 'di ba, lahat ng 'yon may ending. Lahat ng 'yon nag-e-end, lahat ng 'yon natapos. Tinatapos ng Panginoon, 'di ba? Kapag hindi ang pangalan niya ang na-e-exalt, at hindi nag-glorify, hindi natutuwa ang Panginoon. Kaya mahalaga po na alam natin kung sino yung napaparangalan sa ating mga buhay. Na po hindi ang pangalan natin. Kasi sabi nga walang ibang pangalan na itatanyag sa mundong ito kung hindi ang pangalan ng Panginoon. Hindi ang pangalan mo, hindi ang pangalan ko. For God's glory, dapat ganun yung paglilingkod natin. Ganun po yung nangyari sa atin, hindi yung may marami lang tayong naabot, akala mo parang hindi ka na matatanggal sa posisyon na yon, 'di ba? Nagkaroon ka lang ng title, akala mo hindi ka na pwedeng tanggalin ng Panginoon. Katulad ni King Saul, 'di ba? Akala niya naging king siya, hindi na pwedeng mawala sa kanya 'yung pagka-king. Yung mga na pinag-uusapan natin, 'di ba? Lahat ng mga king na dumaan na naging palalo, naging mayabang sa harap ng Panginoon, naging hindi sumunod sa Panginoon, lahat sila. Kung hindi pinapatay ng kaaway, binibigay sila talaga ng Diyos sa kamay ng kaaway. Na po, aantayin pa ba natin na maging ganun tayo? 'Di ba? Katulad itong si Uzziah, ano binigay sa kanya? Sakit na ketong. Mismo doon sa holy place, binigyan siya. Dahil sa paglalapastangan niya. Dahil sa kalapastanganan. Sa pag-aalay sa Panginoon. Hindi po kasi biro. No, yung pag-worship natin, hindi yan biro. Yung pagsamba natin sa Diyos, hindi biro. Kaya nga, laging pinapaalala sa atin, taasan naman natin. 'Di ba? Taasan naman natin yung level ng paglingkod. 'Di ba? Taasan naman natin yung level ng pag-worship. Taasan naman natin yung level ng faithfulness natin. Taasan naman natin yung level ng bunga ng banal na espiritu. Taasan naman natin yung pangalan ni Jesucristo ang mataas sa buhay natin. Na may takot. Kasi yun yung buong katungkulan ng tao Magkaroon ka ng takot sa Diyos, sabi niya nga sa Ecclesiastes, 'di ba? At maging obedient. Yun ang buong katungkulan ng tao. Because it is decision. Decision ng taong matakot sa Diyos. Decision ng tao na sumunod sa Kanya. Hindi ka lang kumikilala.
No? Hindi ka lang kumikilala ka sa holiness niya, kumikilala ka sa pangalan niya. 'Di ba? Sabi ko nga po sa inyo, sa totoo lang, mas takot pa sa ating demonyo eh. Yung demonyo hindi nalilito sa Diyos. Kilala niya kung sino yung Diyos. Pag tumayo sa harapan niya yung Diyos, luluhod yun. Pupurihin niya pa. Mas magaling pang magpuri ang demonyo. Pero minsan tayong mga tao, palalo tayo. Napakatitigas ng ulo natin. Mula pa noon sa mga ninuno natin hanggang sa ngayon. Kaya kung hindi natin pahihintulutan ng Panginoon na tayo ay baguhin, kung hindi natin pahihintulutan ng Panginoon na kumilos sa buhay natin, kung hindi natin pahihintulutan ang Panginoon na baguhin ang buhay natin at hindi natin isosurrender ng lahat-lahat sa Panginoon, hanggat ikaw ang nasusunod sa buhay mo, hindi mo masusunod ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, surrender all. Surrender all, wala kang ititira. Yung siya na'y driver ng buhay mo. Yung parang pasahero ka lang kung saan ka niya dadalhin, 'di ba? Andun lang yung obedient mo. Andun lang yung yes, Lord, amen. Kaya napakahalaga po, ano? Kaya doon pinanish siya, no? Immediately talaga, no po? Alam niyo, napakabuti ng Panginoon sa buhay natin ngayon eh. Sa totoo lang, napakalaki ng grace ng Diyos. Noon po, pag nagkasala sila, patay. 'Di ba? Noon pag nagkasala, immediately talaga sa harapan ng holy place na yun, tinubuan po siya sa forehead, sa noo niya ng ketong. Habang binabawal siya ni Azaria, no po? Yung priest. Nakita nila. Yung tinatawag na leprosy, no po? Yung ketong sa ulo niya, at yun ang nag-cause ng kamatayan niya. No po, dahil doon, no? Kasi yung ketong po nung panahon na yun, walang gamot, no? Kumbaga sa may COVID siya, no? Naka-isolate lang siya sa isang lugar, walang pwedeng lumapit sa kanya, walang 'di ba? Andun siya. Para siyang incubator lang. Parang kumbaga po, nakakulong siya, no, sa isang kwarto. Pinandidirihan ng mga tao, 'di ba? Kaya ang hirap po, nagsimula sa espiritu, nagtapos sa laman. Yun yung problema kasi ngayon, diba, natin na mga Kristiyano. Na pwede kang kaya sabi na ng Lord, hindi siya nabe-bless, no? Hindi siya nabe-bless sa tao na mabuti ka lang sa una. Kaya nga ang labanan dito hanggang wakas eh. Maging tapat ka hanggang wakas. Hindi po puro umpisa lang. Hindi ka parang Nigas Kugon na sa umpisa ka lang maliyab. Sa umpisa ka lang pasikat. 'Di ba? Sa umpisa ka lang nag-burn, 'di ba? Tapos bandang huli wala na. Nawawala na yung apoy mo, yung init mo ng paglilingkod. Napapagod ka na. Kaya ang paglilingkod po, walang pakialam si Lord kung anong klase ka nagsimula. Ang mahalaga sa kanya, run your race. Sabi nga niya, 'di ba? Yung perseverance mo, 'di ba? Yung dedication mo, yung commitment mo sa Panginoon na alam mo na hanggang dulo, Lord, 'di ba? Alam kong sa sarili ko hindi ko to kaya, pero Lord, sa biyaya mo at habag mo, Panginoon, tulungan mo ako na makayanan ko lahat to. Dahil apart from you, I cannot do nothing. Yung hinahambol mo yung sarili mo bago ang Panginoon. Na po, kahit anong pagdaanan mo sa buhay. Kaya nga minsan, totoo po yun eh, kahit iwanan ka ng maraming tao, okay lang, wag lang ang Diyos ang mang-iwan sa'yo. Kawawa ka. Diba, ang tao po hindi mabubuhay na walang Diyos. Pero ang Diyos mananatiling Diyos kahit wala ka. Kaya napakahalaga po na wag nating abusuhin yung grace. Wag nating abusuhin po dahil sobrang mahal tayo ng Panginoon. Sa sobrang pagmamahal niya po yung pagtitiis niya sa atin. Kaya nga sinabi sa Peter, 'di ba? Dahil sa pagtitiis ng Panginoon kaya hanggang ngayon hindi pa siya dumarating. Yung sobrang patient niya. Kaya tayo din po habang nagtitiis ang Lord, magtitiis din tayo sa lahat. Hindi tayo magyayabang, hindi po tayo magagalit, 'di ba? Kasi yung galit, yung galit pwede kang dalhin yan kung saan. No, yung galit pwede kang dalhin sa pride, pwede kang dalhin sa unforgiveness, 'di ba? Katulad nung nangyari sa kanya, 'di ba? Kung nagpakumbaba siya,
siguro nahabag pa'y Panginoon na hindi po siya bigyan ng sakit na yon na dinala siya ng kamatayan. Na po? Kaya yung leprosy na yon is contagious na po na nakakahawa at wala na pong cure. Kaya si Uzziah po, no, nabuhay siya ng separate na bahay. Dahil baka makahawa siya sa maraming tao. No, ganun din tayo. No po, ganun din tayo. Pag nagkaroon tayo ng pride, di ba? Subukan mong makipag-usap sa taong ma-pride, hindi magtatagal, ma-pride ka na rin. Subukan mo laging kausap, 'di ba po yung mga tao na ano, kaya nga ang bulok na kamatis, 'di ba? Pag sinama mo sa mga gaganda, na po, pwedeng makahawa 'yon. Kaya nga tayo inaano ng Diyos na maging matalino tayo, na pumili tayo ng mga kaibigan natin, na po na hindi magko-corrupt. Amen. Kanino pong mic yung nakabukas? Shirley, pamute po. 470. 2, 3, 4. Tama po, Sir Shirley. Yan, pamute lang po. Amen. So, dahil po doon, ano po, si Pastora Shirley po yun. Naririnig ko po si Pastor Anthony. Amen. So, yan po rin po ang Panginoon. Ano po? So, dahil doon, ano po, ang son niya na si Jotham, ano po, ang nag-public face sa kingdom. Na po, si Jotham ay naging hari, na po, pagkatapos ng kanyang tatay. Na po, so yun yung pagtatapos ng kwento po ng 2 Chronicle 26. At dahil din sa sakit na ketong, doon din nagtapos ang buhay po ng Haring Uzziah. Na po, kaya purihin ng Panginoon, ano po, sa mensaheng ito. Maikli lang po siya, pero tunay na dapat po nating kapulutan ng aral. Ano po, yung mga principle, mga pag-uugali na dapat nating baunin na po sa bawat kwento na tinatalakay natin. Na po na mahalaga na po na lagi tayong may humility. Dahil sabi nga ni Lord, maraming bagay ang nagagawa ng humility. Sabi nga ni Lord sa Chronicle, 'di ba? Sinabi din niya sa Chronicle 21 na kung magpapakumbaba ang bayan, 'di ba? Buong bayan ililigtas niya. Ganun ang nagagawa ng humility. Kaya niya magligtas ng isang bansa. No po, kahit ng buong mundo, kaya niya magligtas kung nakikita lang sa atin ng Panginoon na tayo ay nagpapakumbaba. Tingnan niyo po yung benefits, no, ng isang taong mapagkumbaba sa harap ng Panginoon. Na kahit nahihirapan ka, andun pa rin yung humility mo. Kahit na tinataas ka ng Diyos, nandun pa rin yung humility mong umaabot ng tao. Nakaka-bless po. No po, nakaka-bless. Maraming bagay na benefits ang humility. No po, dahil sa humility ng ating Panginoong si Jesus. Sinilang siya, 'di ba po, sa kulungan, 'di ba? Sa kulungan ng mga hayop, hanggang mula sa kanyang kapanganakan. Humility ang makikita mo sa Diyos natin. Tapos tayo, kailangan ba natin magyabang? Konting bagay lang na naabot natin, 'di ba? Pag tinuturuan tayo, konting bagay lang na nalaman mo, kailangan mo bang magmalaki? 'Di ba? Kailangan ba natin na magmataas? Kasi tingnan mo, walang idudulot kapag ikaw ay mapagmataas na tao. Lahat po, kabiguan, pababagsakin ka, mapapahiya ka, 'di ba? Yun po, yun yung mangyayari sa'yo. Maghihirap ka kapag ikaw ay mayabang ang pagmataas. Minsan matatanggalan ka pa ng titulo, ng title mo, 'di ba? Dahil sa kayabangan, 'di ba? Yung mga hari na nagyabang, 'di ba? Sa mga propeta, sa mga ginagamit ng mga Panginoon noon sa kanilang mga tinig at di nila pinapakinggan. Naparurusahan. Do you think God changed? Di ba po? He never changed. He is the same yesterday, today, and forever. Iba-ibang kaparaanan po, pero ganun pa rin. Subukan mo maging mayabang. Sino po dito dating mayayabang? Di ba? Ako dati may kayabangan ako. Binagsak ako ng Panginoon. Dumating ako sa point na talagang lagapak ako.
Yung mga kaibigan ko dati, nawala sila. 'Di ba? Hanggang wala ka nang matitira. Na isang araw makikita mo pamilya mo lang pala din yung tutulong sa'yo, mag-aahon sa'yo. Wala kang kaibigan sa tabi mo kasi kahit na lahat binigay ko sa kanila, kahit lahat noon naging people pleaser ako. Alam ko. And I believe that God never changed. Halos bilin ko yung kaibigan ko noon, no po, kung kilala niyo lang yung lumang Beverly dati. Halos bilin ko sila. Pati mga alak nila sa harapan, lahat po ginawa ko. Para kung bumibili ng kaibigan noon, magkaroon lang ako ng kaibigan. Pero nung umuwi na ako sa Pilipinas, nung nasa Singapore po ako, no, lahat ng mga yon, lahat ng kaibigan na tinatawag ko, lahat yun, tinrider ako, lahat yun, tinakbuhan ako. Na parang wala kang nagawang mabuti. Kaya wala talagang naidulot sa akin yung kayabangan. Kaya I believe, sa mga panahon na meron tayong mga ugali na parang nakikita natin, napapansin natin sa sarili natin na tumataas na tayo, nagiging mayabang na tayo, balik ulit tayo sa Panginoon. Simulan ulit natin i-humble yung self natin na, Lord, kung nakikitaan mo ako ng kayabangan, lagi mo akong palalahanan. Lagi mo akong kakalabitin, lagi mo ako, Lord, i-rebuke. 'Di ba? Kasi totoo po 'yun, minsan anak mo gagamitin, minsan asawa mo, minsan mga tao sa paligid mo ang gagamitin ng Lord. Papaalalahanan ka kasi wala namang ibang magsasabi ng ugali mo kundi ibang tao eh. Hindi naman pwedeng ikaw eh. 'Di ba? Yes, nakikilala mo 'yung sarili mo. 'Di ba? Pwedeng magsinungaling 'yung bibig mo pero hindi pwedeng magsinungaling 'yung mga mata ng tao. Kung ano 'yung nakikita nila sa'yo. Na po, makapagsisinungaling ang bibig, pwedeng sabihin, hindi, okay ka lang naman. Wala namang problema. Di ba? Pero yung nakikita ng mata ng tao, yung nakikita ng mata ng Panginoon sa action mo na hindi ginagawa, di ba? Sinasabi ng bibig mo pero hindi nakikita sa gawa mo, hindi makapagsisinungaling ang mata. Kaya mahalaga po, mahalaga, maraming benefits po ang humility. Hindi na mahalagang tama ka o mali ka. Kapag may humility ka, hindi mo na paiiralin, 'di ba? Yung taas ng ego mo. Kasi natutunan mong magpakumbaba. Kaya purihin po ang Panginoon sa mensahe ngayong araw na 'to, no po. Nawa patuloy po tayong pagkalooban ng Panginoon ng mababang puso, no po, na maging tama tayo lagi sa mata ng Panginoon at hindi tayo magbago. The more tayong tinataas ng Diyos, the more tayong yumuko. The more tayong magpakumbaba. No, the more tayong pinapaunlad ng Panginoon, the more nating hanapin yung purpose natin sa Lord. No, the more kung papayamanin ka ng Lord, the more kang maghanap ng purpose kung paano mo rin pagyayamanin ang pananampalataya mo at kung paano ka makakatulong sa kingdom ng Diyos. Hindi po para matanyag ang sarili natin, but to glorify God sa buhay natin. Na po dahil alam ko, sabi nga, yung meron pa, 'di ba, ayaw ibahagi, mawawalan, 'di ba? Kaya kung ikaw na meron pa at nagbabahagi ka, lalo ka pang bibigyan ng Panginoon. Na po, kaya wag tayong maging kampante lagi. Na po, lagi tayong sasaliksikin natin or sasalaminin natin sarili natin na wag tayong tingin ng tingin sa plato ng iba. Na po, lagi natin tingnan yung sarili natin sa salamin. Laging yung sarili natin ang sasalaminin natin. Hindi natin ikukumpara yung sarili natin sa ibang tao. No? Kung meron tayong bagay na ikukumpara ang buhay natin kay Jesus Christ. Kasi pag si Jesus Christ ang tinitingnan mo, kasi yun naman yung goal mo maging Jesus Christ-like. Magkakaroon ka ng humble heart. Huwag mo siyang ikumpara sa kapwa mo, Kristiyano. Wag mo ikumpara wag ko ikumpara 'yung sarili ko kay Ate Brenda, wag ko ikumpara 'yung sarili ko kay Nika, wag ko ikumpara 'yung sarili ko kay Pastora Shirley. 'Di ba? Lahat tayo nagkakamali. Pero kung ikukumpara ko 'yung sarili ko sa Diyos, mahihiya ako kasi hindi ako aabot kahit nga daw magsuot 'di ba ng sandales ng Panginoon, di tayo karapat-dapat. Ganun kahalaga.
No, kaya kung gusto natin magkaroon ng humility, laging si Jesus Christ. Lord, kung ikaw ba ako, ano bang gagawin mo? Yung parang ganon, para alam mo kung paano i-humble yung sarili mo. Hindi sa kapwa Kristiyano, hindi sa kapwa pastor, hindi sa kahit sinong tao. Kasi hindi yun ang goal mo. Ang goal mo is to be Christ-like. Kaya yun po yung magtuturo sa'yo. To humble yourself. Kung matututunan mo na hindi ikumpara yung sarili mo. Kasi pag kinukumpara mo yung sarili mo, mayabang ka. Isa po yung sign ng nagyayabang ka, kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao. Hindi. Kasi ang isip mo sa sarili mo, mas higit ka sa kanila. Hindi po ganun. Sa Diyos natin ilagay yung comparison para alam natin kung totoong nakakasunod na tayo, nakakatugon na ba tayo. Para hanggang wakas, no, kahit nahirapan tayo, pag alam mo kay Jesus Christ ka, diba, nandun ka nakapokus sa Kanya, focus to Jesus Christ, sabi nga sa Hebreo. Para lahat ng pagsubok mo, lahat ng temptation sa mundong ito, lahat yun makakayanan mo. Dahil kung hihiwalay ka doon, apart from Jesus Christ, you are nothing. Purihin ng Diyos, let's pray. Hallelujah, Heavenly Father, we thank you, Father God. Panginoon, kung kami po ay nakikitaan mo, Ama, ng kayabangan, o pagmamataas o taas ng ego, Panginoon, sa aming mga buhay, humihingi po kami ng kapatawaran. Nagsusumamo kami, Panginoon, na patuloy mo kaming pagkalooban ng puso na handa pong makinig, na handa pong magpakumbaba, na handa pong magpaturo sa iyo. Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, ng banal na takot sa iyo, para magkaroon kami ng pusong obedient na marunong sumunod. Panginoon, even nahihirapan kami sa lahat ng pagkakataon, Ama. Dalangin namin na lagi mo kaming siyasatin, Panginoon. Kilatisin mo aming mga puso, Panginoon, yung purity ng paglilingkod sa iyo. Na matuto kami na kung merong bagay kaming ikukumpara, yung laging sa iyo, O Diyos. Lagi naming tanggapin na by grace, kung bakit kami nandito na naglilingkod. By grace, kung bakit kami nakakasurvive. By grace, Father God, kung bakit hanggang ngayon, Panginoon, nananatili ka dyan sa kaharian mo. Salamat, Panginoon, sa patient mo. Salamat sa banal na espiritu. Salamat sa bawat mensahe mo. Sa bawat paggabay mo sa amin. Sa gabay at patnubay ng banal na espiritu sa amin na nagtutuwid sa amin sa mga pagkakataon na nagkakamali kami. Patawarin mo kami, Panginoon, na may mga desisyon kami, Lord, na hindi ka namin sinama. Or may mga desisyon, Panginoon, na binabawal mo na kami pero nagpatuloy kami. Sa kawalan namin ng disiplina, Ama. O self-control sa aming mga sarili. Panginoon, Lord, binibigyan ka namin ng puwang sa puso namin, sa buhay namin, sa lahat ng parte ng buhay namin, Panginoon. Namamahay ka, na pagharian mo yung aming mga buhay, Panginoon, ang aming pamilya, Panginoon, ang aming mga pinagkatiwala mo, mga tao at ministeryo, Panginoon, sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan at dinadakila. Salamat sa kwentong ito, Panginoon, na nakita namin at masisiyasat namin, Panginoon, yung aming mga sarili, kung nasaan po ang katayuan namin at kalagayan namin sa harapan mo. Purihin ang dakilang pangalan at tunay nga Ama, na dapat na ang pangalan mo lang ang matanyag at maparangalan at hindi po ang mapangalan namin. For you all the glory and honor, Father, in the mighty name of Jesus I pray. Amen and amen. Amen po and glory to God po. God bless po. Salamat po. Back to you, Ma'am Annalyn. Amen. Glory to God po sa buhay ninyo, Ma'am Beverly. Maraming